Ano nga ba ang antas ng komunikasyon? Ang antas ng komunikasyon ay tumutukoy sa iba't ibang paraan o level kung paano nagaganap ang pagpapalitan ng mensahe sa pagitan ng mga tao. Mahalaga itong pag-aralan upang maunawaan kung paano epektibong makipag-ugnayan sa iba't ibang sitwasyon. Narito ang pangunahing antas ng komunikasyon at ang kanilang paliwanag. Intrapersonal na komunikasyon. Ito ay komunikasyon sa sarili. Dito, ang tao ay nag-iisip, nagmumuni-muni, o nagpapasya gamit ng kanyang sariling damdamin, pananaw, at karanasan. Halimbawa, pagninilay tungkol sa desisyong gagawin. Pagsasabi sa sarili ng kaya ko to. Layunin. Maunawaan ang sariling damdamin, magplano, at magdesisyon. Interpersonal na komunikasyon. Ito ay komunikasyon sa pagitan ng dalawa o higit pang tao. Direktang pagpapalitan ito ng mensahe. Halimbawa, pakikipag-usap sa kaibigan. Pagtatanong sa guro. Layunin, makipag-ugnayan, magbahagi ng impormasyon, o magbuo ng relasyon. Pangkat na komunikasyon o group communication. Ito ay nagaganap sa isang maliit na grupo na may iisang layunin, gaya ng brainstorming, pulong, o group discussion. Halimbawa, talakayan sa klase, meeting ng project team. Layunin, pag-usapan ng mga ideya, solusyon, o pagpapasya bilang grupo. Pampublikong komunikasyon o public speaking. Ito ay komunikasyong isinasagawa ng isang tao sa harap ng maraming tao. Kadalasan ito ay organisado at may layuning magbigay impormasyon o manghikayat. Halimbawa, talumpati sa entablado, pagtuturo ng guro sa klase. Layunin, magbigay ng mensahe sa mas malaking tagapakinig. Pangmadlang komunikasyon o mass communication. Ito ay komunikasyong ginagamit ng teknolohiya upang maabot ang mas malawak na madla. Halimbawa, balita sa telebisyon o radyo, artikulo sa dyaryo o social media post. Layunin nito magsalita sa publiko gamit ang media upang magpalaganap ng impormasyon. Pangkulturang komunikasyon or intercultural communication. Ito ay komunikasyon sa pagitan ng mga taong may magkakaibang kultura o paniniwala. Halimbawa, pakikipag-usap ng Pilipino sa dayuhang turista. Pakikipag-ugnayan ng opisyal na gobyerno sa mga katutubo. Layunin, maunawaan at respetuhin ang pagkakaiba ng kultura habang nakikipag-ugnayan. Magandang araw. Ating tatalakayin ngayon ang mga iba't ibang uri ng seminar. May 4 na klase ng seminar. Ang una ay ang mini seminar, pangalawa naman ay ang major seminar, pangatlo naman ay ang national seminar, at ang panghuli at last ay ang international seminar. Ating talakayin ng una. Mini seminar. Karaniwan ay kakaunti lamang ang dumadalo at simple lamang ang paksang tatalakayin. Ito ay karaniwang ginagawa sa loob lamang ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng seminar ay nahuhubog ang kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral sa pagtatanong at pag-organisisa ng mga impormasyon. Ito ang nagsasanay sa kanila sa pagdalo. Pangalawa, major seminar. Inisasagawa ito sa mga institusyon o ang kagawaran tungkol sa isang partikular na paksa. Ang mga guro mag-aaral at ang kawani ay kadalasan dumadalo sa seminar na ito. Maaaring maghanap ng isang beses sa isang buwan, kaya kailangan pumili na angkop na paksang tatalakayin sa inihandang tema ng seminar. Pangatlo, national seminar. Isinasagawa ito sa antas ng pangbansa. Isang dalubhasa ang karaniwang inaanyayahan na magbahagi ng kanyang kaalaman sa seminar na ito. Panghuli at ang pang-apat,
ang international seminar. Ang international na ahensya o organisasyon ang nagsasagawa ng seminar na ito. Karaniwan ay mas malawak ang pagtatalakay sa tema gaya lamang ng globalisasyon at pagpapatupad ng mga pulisya at iba pa. Yun lamang at maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Irish Joy E. Di Castro mula sa BSHM 1-1 at ngayon ay tatalakayin natin ang iba't ibang sitwasyong pangkomunikasyon tulad ng forum, symposium at komprehensya na kung saan malalaman natin kung paano natin ito magagamit ng epektibo. Sa pagtatapos ng presentasyong ito, inaasahan na malinaw na nating maunawa ng pagkakaiba ng mga uri ng komunikasyon at mga strategy sa pagpupulong at ang papel ng media sa pagpapalaganap ng impormasyon. Ang matanggumpay na symposium of komprehensya ay nangangailangan ng malinaw na layunin, maayos na plano at pagtutulong ng komite. Hindi sapat na magtipon lang. Dapat organisado ang bawat bahagi ng gawain. Sa maliit na grupo, mas bukas ang talakayan. Mahalaga ang respeto at pakikinig upang makabuo ng matalinong solusyon. Ang round table at SGD ay epektibo para sa mas malalim na diskusyon. Ang pulong ay hindi basta usapan lang. Kailangan ng agenda, maayos na pamumuno at malinaw na dokumentasyon upang maging produktibo ang bawat pagtitipon. Ang media ay hindi lang dapat para sa aliw. Mahalaga rin ito sa pagbibigay ng impormasyon at edukasyon, mula sa balita hanggang dokumentaryo at drama. May kanyang-kanyang gamit ang AM at FM. AM para sa balita ng komentaryo, FM naman ay para sa musika at libangan. Parehong mahalaga sa pagbibigay ng mensahe sa publiko. Ngayong digital na ang mundo, mahalaga ang video conferencing. Dito na rin nagaganap ang maraming pagpupulong, klase at transaksyon. Ang social media naman ay mabilis at malawak ang abot. Ginagamit natin ito para sa koneksyon, pagbabalita, advokasya, pero kailangan din natin maging responsable sa paggamit nito. Iba't iba ang paraan ng komunikasyon depende sa grupo at layunin. Mahalaga ang tamang paghahanda at pagsusuri sa bawat sitwasyon. Ang epektibong komunikasyon ay mahalaga sa pag-unlad ng isang grupo o lipunan. Sa tulong ng teknolohiya at tamang kalaman, mas magiging produktibo ang ating mga talakayan. Dito na po nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. So ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon pong gabi ay akin pong tatalakayin ang mga elementong dapat isalang-alang sa pagpupulong. Pero bago po ang lahat, ako nga po pala si Alicia Joyce P. Dapok from BSHM 1-1. So, ayun, ang una nating tatalakayin ay patungkol sa agenda. Ito ang nagsisilbing gabay at balangkas ng pulong upang maging maayos ang daloy ng talakayan at mainam na may idea ang bawat kalahok tungkol sa agenda. At ang ikalawa po ay ang oras at lugar. Dapat isaalang-alang ang oras ng mga kalahok sa pagtatakda ng oras ng pulong. Mahalaga ito upang matiyak na makakadalo sa oras na tinalaga at makakarating sa lugar na pagdarausan ng pulong ang lahat ng kalahok. Dapat ding simulan at tapusin ang pulong sa oras na itinakda. So, ito yung kailangan alam ng lahat ng miyembro ng pagpupulong ang oras at lugar at kung kailan ito matatapos upang hindi magkaroon ng aberya sa gagawing pagpupulong. At ang ikatlo ay kalihim. Katuwang siya ng tagapangulo sa paghahanda ng agenda at sa pamamahagi ng mga liham, imbitasyon sa mga kalahok at tagapag-ulat. Sisiguraduhin niya na ang planong oras sa bawat paksa ay masusunod. Siya ang naghahanda ng katitikan
ng naunang pulong at gagawa ng katitikan para sa isa sa gawang pulong. So, ang kalihim siya yung nagsasabi kung anong oras matatapos at anong oras mag-uumpisa ang pulong upang hindi nga magkaaberya gaya ng sabi ko sa oras at lugar ng pagpupulong. Sa ika-4 ay tagapag-ulat. Ang tagapag-ulat naman ay siya ang maghahatid ng mga kinakailangang datos na tatalakayin sa pulong. So, alam na yun ng lahat. Ang tagapag-ulat, siya yung magsasabi ng mga magiging daloy ng topic. So, ang ika-5 ay tagapangulo. Kailangan ang nagpaplano ng pulong at paghahanda ng agenda. So, ang tagapangulo, siya yung nagpaplano patungkol sa pagpupulong at siya yung naghahanda sa mga agendang gaganapin. Siya ang nagsisilbing tagapamagitan at tagapagtaguyod ng mga idea. So, ayun, nandun po tayo sa ika-6, ang kalahok. Mahalaga ang pakikibahagi ng bawat kalahok sa pulong na isasagawa. Ang kanilang mga idea at opinyon ay maaaring makatulong kaya tiyaking ang lahat ng kalahok ay may kaugnayan sa inaasahang layunin ng paksang tatalakayin. So, ang mga kalahok ito yung nagbibigay ng mga halimbawa or suggestion na magdadagdag sa isang napag-usapan o pag-uusapan pa. Ang ika-7 ay kagamitan. So, ang kagamitan is mahalagang nakahanda ang lahat ng gagamitin sa pulong tulad ng visual aids, projector, laptop at iba pa sapagkat ang kakulangan sa paghahanda ng mga kagamitan ay maaaring magdulot ng pagkaantala. So, hindi ko na ito ipapaliwanag kasi marami na namang nakakaalam nito. Dumako naman tayo sa mga uri ng panlabas na programa sa telebisyon. So, narito po ang una is balita, yang tumutukoy sa mga pangyayari sa mga nakalipas na oras o araw sa loob at labas ng bansa. May mga kasalukuyang pangyayari ito, mga paalala sa paggawa ng balita. So, ang una po is pagkakuha ng mga tala ay isulat agad sa balita. Sa ikalawa po is bigyang halaga ang mahalagang punto. Ang ika-3 po is maging tiyak sa mga pangalan, petsa, lugar at mga pangyayari. At ang ika-4 po is iwasan ang pagbibigay ng kuro-kuro lamang. At ang ika-5 ay banggitin ang autoridad o kinauukulang pinagkunan ng impormasyon tungkol sa balita. At ang sumunod po ay ilahad ng pantay at patas ang mga pangyayari. Sumunod naman po is isulat ang mga pangyayari ayon sa tamang pagkakasunod-sunod. So, ang balita naman po is, alam na po natin, hindi ko na po ito ipapaliwanag kasi marami naman po sa atin ang nakakaalam nito. Ikalawa po is dokumentaryo. Mga programang naghahatid ng gawain pantulong na sumasailalim sa realidad ng buhay at tumatalakay sa kultura ng lipunan. So, ang dokumentaryo, ito yung mga programa na naghahatid ng mga gawain pantulong na nakakatulong sa atin na malaman ang mga nangyayari sa labas at loob ng ating bansa. Ang ika-3 naman ay drama at komedya. Mga palabas na nagpapakita ng matinding damdamin at magaang pangyayari na nagbibigay aral sa mga manonood. So, ang drama at komedya is ito yung mga nakakaiyak, nakakatuwang mga palabas. So, ang sumunod po ay variety show. Programang binubuo ng iba't ibang pagtatanghal na may musika, komedya, palitang puro at iba pa na pangungunahan ng host. So, ayun, alam naman na natin yung variety show. So, hindi ko na rin siya ipapaliwanag. So, noong taong 1874 ay nangibabaw ang pangalan ng radyo sa kasaysayan nang mabuo ang unang wireless ng telegram ng isang Italianong inventor na si Guglielmo Marconi. Pinakilala ng KDKA noong 1900 at
na unang lisensyadong istasyon sa bansang Pennsylvania noong 1924 naman ay nagsimula ang programa sa radyo sa Pilipinas nang itatag ang istasyon ng AM sa KZKZ ni Henry Herman SR. Sa Maynila, ang radyo ay ginagamit na tagapaghatid ng balita at libangan ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, ay itinuturing na pinakadinamikong daluyan ng impormasyon at medium ang komunikasyon ng radyo sa ating bansa. At ang sumunod po is programa sa radyo at telebisyon. So, hindi po itong i-discuss. Ito po is ayon kay Saussure, 1910, language never exists apart from the social fact for it's a semiological phenomenon. Ang bawat matalastas at artista sa telebisyon ay may sari-sariling wika. Ipinahihiwatig kaya naman alam agad ng manonood ang produkto pag nakita nila ang artista. Pangunahing wikang ginagamit sa telebisyon ay Pilipino. So, ayun lang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Alisa Joyce P. Dapo, ang inyong reporter for today. Thank you! Magandang umaga, ako si Lay Andrea Historillo at ang aking itatalakay ang mga uri ng programa sa radyo batay sa kontekstualisadong komunikasyon sa Filipino. Una na rito ay ang AM o Amplitude Modulation. Ito ay ang programang naghahatid ng balita, tumatalakay sa mga seryosong paksa sa lipunan. Halimbawa nito ay ang news or public affairs or talk shows. Pangalawa ay ang FM o Frequency Modulation. Ang mga programang aliwan o pangaliw at ang tinutugtog ay ang mga sikat na nagbibigay saya at damdamin sa mga tagapakinig. Halimbawa ay ang music programs or love advice shows. Mahalaga ang radyo sa komunikasyon. Ito ay nagbibigay ng impormasyon at aliw sa nananatiling mahalaga kahit sa panahon ng digital media. Bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. At ang sunod na ating tatalakayin ay ang video conferencing o isang makabagong paraan ng pakikipag-ugnayan gamit ang internet sa mga pagpupulong o klase at personal na komunikasyon. Halimbawa ay ang Zoom, Google Meet, Microsoft Teams na mahalaga na sa mga OFW at kumpanya sa iba't ibang bansa. Pangalawa, ang komunikasyon sa social media. Mabilis at malawak na paraan ng pakikipag-ugnayan o ang ginagamit sa pagbabahagi ng mensahe, larawan o opinion. Halimbawa ay ang Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ginagamit din ito sa advokasya, kampanya at pagbebenta. Ang social media platforms kagaya ng Facebook ay inilunsad noong 2004 ni Mark Zuckerberg, isa sa pinaka-popular na social media platform sa Pilipinas. Ginagamit sa personal na komunikasyon, marketing at advokasya. Mahigit 47 milyong Pilipino ang aktibo sa Facebook. Magandang umaga. Atin naman pong tatalakayin ang iba't ibang uri ng mga social media platforms na maaari po natin gamitin sa ating pag-aaral o sa iba pang mga gawain. Pero bago yan, nais ko po munang ipaliwanag kung ano ang social networking. Ang social networking, ito ay ginagamit ng mga websites para magkaroon ng informal na komunikasyon ang mga tao na may pare-parehong interes sa loob ng isang grupo o networks. At ngayon naman po, narito ang mga halimbawa ng iba't ibang social media platforms. Unang-una na po rito, ang Facebook. Noong 2004 ay inilunsad ito ng grupo ni Mark Zuckerberg bilang isang eksklusibong site para sa mga mag-aaral sa Harvard. Ito ang itinuturing na pinakasikat at pinakaginagamit sa lahat ng social media sites dahil sa simpleng pamamaraan ay nahanap at nakakausap mo ang mga taong nasa ibang lugar sa pamamagitan lamang ng pag-add sa kanilang account. Alam naman po natin na halos lahat sa atin ay mayroong Facebook accounts. At ito po ang ating hindi man unang option para makapag-message sa ating mga kaibigan o kakilala. Pero mas nagagamit pa po natin ito kaysa sa text o kaya sa mga pantawag.
Kasi po, mas epektibo po para po sa akin, mas epektibo ang paggamit ng Facebook kumpara sa message. Kasi mas may iwasan po natin na magkamali ng message o kaya ay malilito. Dahil sa Facebook ay makikita mo at mababasa mo ang pangalan ng iyong pwedeng maging kausap. Ang sunod naman po ay ang Google. Noong 1996 ay tinatag ito ni Larry Page at Sergey Brin bilang hanguan ng pangkalahatang kaalaman. Sa pamamagitan ng search engine ng Google ay ginagamit ito para humanap ng mga impormasyon at datos. Ginagamit ito sa paghahanap ng aklat, balita, larawan, mapa at iba pa. Ang Google ay isang napaka-epektibong tools o social media platforms para sa aming mga mag-aaral o kahit maging sa mga guro. Para dito magkuha ng impormasyon para sa aming mga itinuturo o kaya sa aming mga pinag-aaralan. Ang Google po ay siyang, kumbaga siya ang naging number 1 na takbuhan ng mga kailangan ng mga pruweba, lalo na kung about sa mga hindi natin pa napag-aaralan. Kaya po, ito po ay napaka-epektibong tools para sa amin dahil napapadali po nito ang aming pag-aaral. Yan lamang po ang dalawa sa marami pa nating mga social media platforms. Ang lahat ng ito ay may iba't ibang kakayanan upang makatulong sa atin sa trabaho man yan, sa eskwela, o sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay meron itong ambag at naitutulong sa atin. May tatlo pong pagkakaiba-iba ang mga social media networks. Una, social networking. Ang social networking ay ginagamit ng mga social media site na nakabase sa internet upang mapanatili ang koneksyon sa pamilya, kaibigan, kakilala at minamahal sa buhay. Ang paggamit ng social networking ay may mga layunin. Ito ay maaaring pang negosyo, pang personal o pwede rin pang lipunan. Ang ikalawa naman po ay pagbabahagi ng larawan. Ang mga halimbawa ng mga platforms na ginagamit upang makapag-upload ka ng mga larawan ay Instagram, Flickr, Snapchat at Pinterest. Dito kadalasan ay mga larawan ang nakikita. Ang ikatlo naman po at ang panghuli, pagbabahagi ng mga video. Dito ay mga platforms na ginagamit upang makapag-upload o makapanood ng mga video. Halimbawa ng mga platforms na ito ay YouTube, Vimeo at TikTok. Dito naman po ay kadalasan ng mga pang-aliw na mga video ang makikita. Halos lahat ng kabataan sa panahon ngayon ay gumagamit nito. Karamihan sa panahon natin ngayon, may mga tao na ginagamit itong mga social media platforms na ito upang sila ay kumita sa pamamagitan ng kanilang mga pagbablog o pagpa-upload ng mga video sa internet, at masasabi kong malaking tulong iyon sa kanila. Ngunit, may iba rin naman na ginagamit ito upang makapanglinlang ng mga tao at kanilang pagkakitaan ito. Kaya isa rin ito sa mga problemang kinakaharap natin ngayon sa paggamit ng iba't ibang social media platforms, kung kaya't may mga ahensya ng ating gobyerno para masugpo ang mga pagsamantalang scammer ika nga nila. Kaya nais ko pong ipabatid sa inyo na ang social media platforms na ito ay ginawa upang makatulong sa mga tao at hindi makapaminsala, kung kaya't dapat gamitin sa tama. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, tatalakayin ko ang isang mga mahalagang konsepto sa Konstitusyong Komunikasyon sa Pilipino, ang pasalitang pag-uulat sa maliit at malaking pangkat. Ang mga sitwasyong pangkomunikasyon ay nahati sa dalawang kategorya. Ito ay maliit at malaking pangkat. Maaari ito ay nasa formal man o di formal na konteksto. Ngunit anumang uri ay mahalaga na mapaghandaan ito upang maging maayos, malinaw at epektibo ang pagpapahayag ng mensahe. Narito ang mga ilang katanungan upang maintindihan natin kung ano nga ba ang pag-uulat sa maliit at malaking pangkat. Ang unang katanungan ay ang layunin ng komunikasyon. Ang layunin ang nagsisilbing direksyon sa usapan. Dito pa lamang ay dapat alam na natin kung
ano ang gusto nating makamit, magpaliwanag ba, maghikayat o magbigay kaalaman. Kung sa workshop o pulong, kailangang malinaw ang target ng resulta upang hindi sagutin ang oras at mga resources. Ang pangalawang katanungan ay, paano ang daloy ng impormasyon? Mahalaga ring alamin kung anong daloy o medium ang gagamitin natin para sa mga sensitibong paksa. Mas mainam ang personal na usapan, pero kung pangkalahatang impormasyon lang tulad ng asunsyo, maaaring gamitin ang social media, seminar o video presentation. Dapat ding isalang-alang ang tono ng pagsasalita, kung galit ba ito, pasigaw, mabilis o malumanay ang pagsasalita sa maraming tao. Ang ikatlong katanungan ay, sino at ilan ang kalahok? Dito natin inaangkop ang paraan ng ating pakikipag-usap batay sa dami ng antas ng kaalaman ng tagapakinig. Halimbawa, kung ito ay formal na komprehensya, mas organisado ang presentation. Pero kung kaibigan mo lang o kakilala, maaring mas relax ang tono ng ating pananalita, lalo na kung ang kausap natin ay may pinagdadaanan. Ang pang-apat naman na katanungan ay, gaano katagal ang pakikipag-usap? Dito, mas importante rin natin planuhin ang haba ng presentation. Sa mga formal na settings tulad ng lecture, dapat ay isaalang-alang kung gaano kahaba ang atensyon ng tagapakinig, lalo na kung ang kabataan ang kausap. At ang panghuling katanungan ay, kailangan ba ng kagamitan? Sa mga seminar o workshop, epektibo ang paggamit ng mga visual aids tulad ng handouts, videos, at clip arts upang mas madaling maintindihan ang paksa. Nakakatulong ito upang mas tumimo ang mensahe sa isipan ng mga nakikinig. Yun lang po ang doon na po nagtatapos ang aking pag-uulat. Maraming salamat po sa pakikinig at muli, ako nga po pala si Rhea Simoniel from BSH Mondaswan. Thank you po.